Breaking news! Isang panibagong pasabog na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Matitinding revelasyon, kontrobersya at mga balitang pilit itinatago ng bayarang media. Ano ang tunay na nangyari? Sino ang may pakana? Sino ang dapat managot? Alamin natin ang buong kwento sa likod ng mga maiinit na pangyayari. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated sa mga pasabog na balita. Pag-uusapan natin ngayon, ito pong ating mga katunggali na BBM senatoriables. Ayon po kay Rigoberto Tiglao, medyo natataranta po, no? Natataranta po sila dahil po sa kadahilan ng nagkakaubusan di umano ng pondo. Wala na pong pumapasok mula sa mga tycoon natin. At pag-usapan din po natin, ito po yung tila pagwawala o pagsesermon o wala sa hulog na naganap dito sa Antique graduation na pinaghubad po ng toga yung mga estudyante habang nasa kalagitnaan po, no? Habang nasa kalagitnaan po ng graduation. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. May reaction kaagad, galit. Pareho na naman tong content sa iba. Puro kayo pareho mag-content sa iba. Ha ha ha. Huwebes Santo po ngayon. Wala po talagang balita. Ini-stretch lang kung ano po yung balita sa iba. Hindi po namin, Goku TV, hindi namin kasalanan kung nagkakapareho kami. Ano po bang masama? Kung yan po pinakamainit na balita. Nakakataka, no? Kasalanan po ba na yan ang pinakamainit na balita? Hindi ko alam kung bakit ka nagagalit. Nagagalit ka ba dahil pareho kami ng balita? Nino, sino po ang kapareho ko? Wala naman pong kinalaman yung principal sa pagiging pro-Duterte o anti-Duterte ng mga tao. Pinag-uusapan po yan dahil balita talaga. Masarap po, no? Alam natin na may laruan tayo mamaya-maya. Okay. Unahin na po natin tong graduation. Alam po ninyo, ito po yung nangyari, no? Habang pong nasa siguro opening statement yan ng principal o paunang pananalita, yung pinapakita po ng lahat ng video na kumakalat ngayon, siguro napanood nyo na. Kung hindi nyo pa po napanood, panoorin nyo po. Nagsesermon yung principal, bakit daw may mga nakatoga. Samantalang ang proper attire daw ay yung school uniform lang at saka yung sablay. Alam niyo sablay, yung parang sa UP. Yun yung pagkakaunawa ko sa sablay, yung mga nakaano lang dito. Okay. Hindi po, wala po talagang pangyayari ngayon kasi Huwebes Santo ngayon. Pahinga po yung nagbabalita. Ano po yung problema rito? Alam niyo po, sa eskwelahan, pwede po ba mag-sermon yung mga principal? Nagaganap po yung sermon ng mga principal tuwing umaga, flag raising ceremony. Diyan po nagaganap yan. May mga binibiling yung principal, minsan nagsesermon para maitama yung mga pagkakamali ng mga estudyante. Ganon, no? Pero hindi mo itatama yung pagkakamali ng teacher.
dapat estudyante lang. Kasi pag teacher, dapat yun sa faculty meeting lang. Hindi mo pwedeng ipahiya yung teacher. Kung may gusto kang sermonan na teacher, hindi po pwedeng kasama yung mga bata. Okay. Ito pong nangyari na to, nag-sermon yung principal, pinahubad yung toga. Improper po talaga yung may toga ka tsaka sablay. It's either or lang yan eh. Yung sablay po, yan na po katumbas ng toga. Ang ginawa po ng eskwela na to, may mga nakatoga pa, may nakasablay. Yung sablay po yung sa UP, yung nakasabit lang dito. Ganun po yung sablay, yung may Universidad ng Pilipinas. UP nagpasimuno niyan eh. Lahat kasi toga eh, di ba? Lahat toga. UP gustong maiba, sablay sila. So hindi sila nakatoga, nakasablay sila. Ngayon, nagagayahan po yung mga high school. May mga gumagaya na po sa UP na nakasablay na. Okay. So ang proper po dyan, dapat is either toga or sablay kung makikiuso ka sa sablay. Ngayon, sila, nagtataka ko, bakit meron ng sablay, meron pang nakatogang bata? Hindi po proper yun eh. It's either or. Either nakatoga ka or nakasablay ka. Ang sabi ng principal, hindi ko po kinakampihan yung principal. O, parang sash po. Ayan, para maunawaan nyo po yung toga ay yung sablay. Parang sash yun sa mga beauty queen. Yan. Ngayon, ito po, ano po ang mali doon? Ang mali po doon, hindi mo pwedeng nakasablay ka tsaka nakatoga. Parang doble yun, parang nakabarong ka na. Parang sa formal dress po, is either nakabarong ka or naka-Amerikana. Hindi po pwedeng nakabarong ka tapos Amerikanahan mo. Over na yun. Okay. Sablay na talaga yun. Ika nga. Ano po ang mali? Ang mali po, paano nagtoga yung mga bata? Imposible po, hindi po ako naniniwala na may toga, dalawa yung uniform sa graduation. Kayo po ba nakakita na kayo na dalawa po ang uniform sa isang graduation ng isang eskwelahan? Hindi po dapat nangyayari yun in the first place. Di ba? Okay. Paano nangyari yun? Nagtataka rin ako sa principal eh. Paano nangyari na sa actual na graduation ka nagsasermon? Ganito po kasi, di ba? Papaalala ko lang po sa inyo yung graduation, di ba? Pag-graduate po tayo, mauuna maglakad yung mga estudyante at magulang. Tapos, huli po yung mga teacher. At pinakahuli po, yung guest speaker tsaka principal. Ganyan po yung kalakaran. So, ibig sabihin, sa parada pa lang, hindi pa pumapasok, makikita na ng principal. Kung umattend siya ng parada, makikita mo na bakit may nakatoga. Di ba? Ang tanong ko, bakit nga po may nagtoga? Imposible po yung bata nagkusa eh. Hindi ako naniniwala na yung isang buong section o maraming mga estudyante yung nakatoga na hindi naman pala yun yung isusuot nila. Paano nga yun nagkaganon? Na dalawa yung uniform, yung iba nakatoga, yung iba hindi nakatoga. Imposible po yun. No? Yun po yung sinasabi natin na nawalan ka ng leadership dun sa eskwelahan. Puta, simpleng isusuot ng bata, wala kang command bilang principal. Tsak yan, sa teacher yan galing yung command na magtoga sila. Alam nga namang isang bata na isip niya magtoga kaya tayo. Wala pong ganun. Yan po, may malaking pagkakamali po dyan yung principal kasi hindi niya na-check.
O palagay na natin, no? Palagay na natin na nalusutan siya. May mga teacher na gusto star ng Noche Buena. Alam mo 'yun, gusto sigurong umangat yung section niya na yung buong section niya nakatoga, the rest hindi nakatoga. May ganyan mga pa-star ng Noche Buena. Bakit hindi mo na-check bago magsimula? Samantalang ang simula, parade. Sa parade pa lang, sinita mo na dapat, hindi na kayo nakaabot sa stage. Diba? Bakit nakatoga yan? Mr. Coops, lika rito. Bakit nakatoga yung mga bata mo? Yan ba pinagkasunduan natin? Kung wala kayong pinagkasunduan toga, bakit may nakatoga? Hindi ko maunawaan. Hindi, imposible po. Kayo po, may mga anak kayo na graduate. Wala pong 2 uniform sa isa lang po. Kung nakatoga. Kung nakasablay lang. Kaya malaking kasalanan, malaki po yung problema ng principal. Hindi niya napapasunod yung mga teacher niya. Pinag-usapan muna sa homeroom PTA. Hindi po yan, labas na po yan . Pag-usapin po ng graduation, labas po yung per PTA. Ang PTA po, hindi po pwedeng magpasya yung PTA dyan na yung section niya lang ay nakatoga tapos the rest ay hindi nakatoga. Nagsermon. Wala pong nagsasermon. Nakakita na ba kayo nagsasermon sa graduation? Dapat before ng program, hindi sila nagsimula ng program, may parade po . Pwera na lang kung late si ma'am. Hindi niya nakita na nakatoga yung mga ibang estudyante. Sa parade pa lang, bakit kayo nakatoga? Mr. Coops, bakit nakatoga yung mga estudyante mo? Ilan ang section na nakatoga? Bakit kayo nakatoga? Pahubarin niyo yan. Putyan, nakaupo na lahat, mga magulang. Badong, paano mo na sigurado na nagsisimula na yung program? Paano kung hindi nakakasigurado, nakaupo na lahat yung bata? Simula na yan. Once na pinapasok sila, pumapasok na po ang mga mag-aaral na magtatapos ng senior high school kasama ng kanilang mga magulang at pinangungunahan ng kanilang advisor. Simula na po yun. Nakaupo na Nagsasermon yung principal Meron tuloy bata na hindi na nakatiis sa pagsasermon. Minura yung principal. Nakakahiya. Wala pong problema. Wala po akong problema sa nakatoga. Kung nakatoga, dapat lahat. Kaya nga po may mga pauso Alam mo yung mga taga-UP yan, yung mga siguro na nakapag-seminar si Madam sa UP o taga-UP si Madam. Tayo naman nun, toga lang, di ba? Malamang na nakita ni Madam, pwede pala yung toga na yan para maiba naman kami. Huwag na kami magtoga, magsablay na lang kami. Pwede po yun, yung sablay tsaka toga, tinatanggap po yan. Na formal dress, na parang graduation. Ang mali nga po, nagsimula na yung program, sinisermonan mo yung mga bata, may mga sinasabi kang discipline, pagsunod. Inappropriate na mag-sermon. Hindi mo ba? Kayo ba? Nakakita ba kayo ng graduation na nagsasermon yung principal? At pinaghubad ng toga? In the first place, paano nakaupo yun na nakatoga? Na-check nyo na sana yun. O umakit pa yung teacher. Lalo na yung mga estudyante, nagkagulo na dahil toga. Hindi ko maintindihan kung ano yung pinaglalaban nila.
Pero kung wala lang nagpauso-pauso ng UP-UP, sumunod sa UP na nakasablay, wala na pong problema nung araw. Toga lang lahat eh. Ang toga kasi, mura lang. Bakit? Inaarkila lang yan eh. 30 pesos, 50 pesos, arkila ng toga. Eh mga pauso ng mga sablay-sablay, sumasablay na ang lahat. Ayun, pwede. Yung sabi rito, iba na takbo ng utak ng mga tao ngayon, hindi na pala sunod sa mga patakaran. See? Ang laki na nagawa ng isang presidente, no? Pag ngayon, pwede nang gawin ng lahat. Sir Buds, ikaw ba yan? Bakit po? Okay, punta na po tayo rito sa yung title ng topic mo ngayon sa vlog mo. Ano ibig sabihin ng naong ano? Naubusan po, naubusan. Nagkamali lang po, naubusan po yan. Okay, punta na po tayo rito sa hala, bakit hindi ako naka-sign in? Why? Saglit lang po ha. Hindi ko po nababasa yung inyong ano eh. Meron na namang umaano sa akin. Meron na naman pong meron na naman po nakialam ng aking alam niyo po, may nakikialam po sa aking ano eh, sa aking YouTube. Pilit na binubuksan, kaya po bigla akong mamamatay tapos magpapa-verify po sa akin. Hindi ko tuloy makita yung ano. Hay, nako. Saglit lang ha. Ayusin ko lang tong ano ha. Ang hirap ng ano, no? Ang hirap ng kalagayan natin, mga kapatid. Mayat maya akong pinagbe-verify. You can use. Hindi ko mabuksan yung sarili kong YouTube. Recover na yung sinasabi. Ay, nako. Huwag ko na nga munang pakialaman. Baka lalo pa akong ma-hack. Dito na lang ako magbabasa. Okay. Pag-usapan po natin, no? Ito pong sinasabi po sa Twitter. Nito po ni Rigoberto Tiglao. Kilala nyo na naman si Rigoberto Tiglao. Isa po itong columnist ng Manila Times, no? Ito po ang post ni Rigoberto Tiglao. Bongbong Marcos senatorial bets are panicking with donations from tycoons dwindling to a trickle. Wala na raw halos yung donasyon po. Umaasa kasi ang mga yan sa mga donasyon po ng mga oligarko. Dwindling to a trickle. Bongbong Marcos and Romualdez no money na raw as 70% of ayudas etc. already released but the ratings are still going down. Okay. Tignan po natin, no. Alam po ninyo, mamomoblema ka talaga kung ikaw, marami po diyan, hindi naman po mga supporter ni BBM, di ba? Sa mga kandidato niya, yung senatorial slate po ni BBM, actually, star-studded. It's either mga sikat,
o halos lahat po sila ay dating senador. Yung hindi lang senador sa lineup niya, si Abby Binay, pero sikat naman yung mga Binay na political family, tsaka si Abalos. Pero the rest, sa aking pagkakalam, lahat yan dating senador. So, talagang pan 12-0 yan. Kung yan po ang mga kandidato ni Duterte, 12-0 check. Di ba? Alam niyo ibig ko sabihin na winnable talaga lahat. Kasi yung mga dating senador na eh. Mga sikat po sila sa pangalan. Ngayon, namili ang mga yan, nag-administration po sila, kahit pwede po silang mamili. Sa kasikatan po nila, pag nag-apply po sila kay Pangulong Duterte, talagang tatanggapin niya mga yan. Kasi ganun ang politics eh. Di ba? Mas sikat, mas winnable, kukunin po yan. Matutuwa po si Tatay Digong kung lalapit sila. Kaya bakit hindi po sila nagsilapit kahit yung mga malalapit po na pangalan kay Tatay Digong? Dahil nga po, pag administration party ka, given po yan na hindi ka mamumblema sa pondo. Di ba? Given na yan eh, kasi administration ka eh. Hindi ka mamumblema sa pondo, bumabaha yung pondo mo. Ikalawa, may history na po na pag midterm election, lagi pong nananalo o majority ng nananalo, pro-administration bet. Kaya historically, tumaya sila kay BBM dahil administration. Gusto nilang hindi sila mahirapan. Okay. Ngayon, ang realidad, nagbabagsakan po sila, nadadamay po sila sa instead po na makatulong sa kanila si BBM, sa kanilang popularity, halos lahat po, kung hindi man lahat, halos lahat po ng senatorial bets ni BBM, pabagsak po yung rating. Ibig sabihin, imbes na po sila natatangay ni BBM paakyat, tinatangay sila ni BBM pababa. No, pababa po yung rating. Gayon din, eto naman po mga oligarko, yung mga tycoons natin, kingmaker po yan. Talagang namumuhunan po yan sa mga kandidato. Hindi naman po pera ng kandidato yung ginagastos nilang bilyon-bilyon. No? Hindi po nila sariling pera yan. Yan po, galing po yan sa mga tycoon na gustong magkaroon ng pabor sa kanila balang araw. Kung nakikita po ng mga tycoon, ikokot ko lang po si Miriam Defensor Santiago. Sabi ni Miriam Defensor Santiago, kaya importante na matataas sa rating. Dahil pag yung mataas ka po sa rating, lalo na pag presidential, kung marami kayo naglalaban, yung number 1, 2, 3, sigurado na yan sa pondo. Bumubuhos po yung pondo dyan. No? Ngayon pong alam na po ng lahat ng tao na umaakyat na yung mga Duterte at yung pabagsak na po yung rating ng mga BBM candidates. Sa tingin nyo, sino po yung bubuhusan ng pera ng mga tycoon? Di ba? Hindi sila susugal na alam nilang pabagsak na. Kaya yan po ang problema, ayon kay ano. Tapos, given pa, 70% na raw ng ayuda ay naipamigay na. Pero wala pa rin pong epekto sa rating. Yun yung problema eh. Namigay na ng ayuda, ang dami ng perang ginastos, hindi naka-apekto sa rating. O bakit hindi naka-apekto? Marami po nagsasabi sa mga comment na hindi naman lahat napupuntay ayuda sa tao. Doon kayo may problema. Okay. Ano pa ang sinabi ni Rigoberto Tiglao? Marami tong tweet niya na to eh. Families of BBM senatorial candidates begging them to withdraw at mauubos lang daw ang pera nila.
O yung mga pamilya daw po ng mga kandidato ni BBM ay nakikiusap na mag-withdraw na kayo ng candidacy nyo kasi nauubusan po sila ng pera. Kasi kinakailangan nila lumaban. Kung wala na pong nagbibigay sa kanila ng mga tycoon, tandaan po ninyo, may problema po yung mga negosyante ngayon under Trump. O yan nga pala, no, maiba muna tayo. Alam po ninyo, buong mundo po, pinoproblema nila yung tariff war ni Donald Trump. Bakit po dito sa Pilipinas hindi po napag-uusapan? Di ba? Buong mundo po yan, apektado ng tariff war ni Donald Trump. Yung pagtataas ni Donald Trump ng mga tariff na mga pumapasok sa kanilang produkto. Bakit tanging Pilipinas lang po ang hindi namumblema sa tariff? Wala naman tayong ganong export. Ang namumblema po niyan, buong mundo. Dahil buong mundo po, may binibenta sa US. Number 1 consumer sa buong mundo. Pinaka-consumer ng mga tao. US. Mga European cars, lahat yan sa US, benta sa US. Lahat ng mga goods. Marami pong pinayayaman sa mundo ang US. Kaya pag sinabi na US na tataasan namin yung tariff ninyo, malamang hindi na maibenta yung mga produkto nila. Dahil biruin nyo kung tinaasan ng tariff, kung tinaasan ng 100% ang tariff, magdodoble yung presyo ng produkto nila. Pasensya na kayo kung hindi ako ekonomista. Pero bakit wala tayong pinoproblema ng tariff? Alam nyo kung anong pinoproblema natin? Saan tayo natutuwa? Yung West Philippine Sea na raw, nakikita na raw sa Google. Ang laking achievement, no? Pag ginugil mo raw yung West Philippine Sea, meron na. Ang saya ba natin? Palakpakan na. Achievement na ni Marcos. Bakit? Nagugugil na yung West Philippine Sea. Pag nagugugil na ba, ate na yun? Wala na tayong kahati. Nauubos na raw yung pera ng mga kandidato ni BBM. Kawawa naman. BBM. Kawawa naman yung mga kandidato. Bakit pinauubos mo yung pera? Okay. Ano pa po? Marami itong tinweet ni Rigoberto Tiglao. Ito po, si particular kay Pacquiao. Pacquiao has cut his price for his Forbes Park home from 2 billion. Binibenta po kasi ni Pacquiao yung kanyang Forbes Park ng 2 billion. Wala pong bumibili. Kaya 1 billion na lang binibenta ni Pacquiao. Wala pa rin pong bumibili. So, dahil po dyan, naubusan na ng campaign money si Pacquiao. Ayon po yan kay Tiglao. Okay. Maaring hindi naman dahilan kung bakit no? Mahirap talaga magbenta ng properties ngayon. Wala talaga mga pera tao Ano yung sabi? Ang condominium sa Pilipinas, lalo na sa NCR, nako, ang dami pong sobra ng condominium. Kaya baratan po ngayon. Ang daming condominium na napatayo, walang nakatira. Wala nang pera mga taong pambili. Ayan po, particular. Naubos na raw yung pera ni Pacquiao. Bongbong Marcos, senatorial candidates, local leaders, no longer campaigning. Ito po malupit. Yung mga local leaders daw po ay hindi na po nagkakampanya sa mga Bongbong Marcos senatorial candidates. Napakasakit po niyan, no? Para po sa mga kandidato ni Bongbong Marcos. Or, may or pa or defecting to Duterte. O sila po ay nagsisibaliktaran na. Ngayon pa lang, yung mga locals. Mapapansin po natin yan. Ang dami pong tinatanggap
Pag nangangampanya po yung mga Duterte, ang dami pong mga local. Meaning, governor hanggang mayor, tinatanggap po Duterte. Alam na po nila eh. Alam na po nila na ang next president